Yes, magandang hapon mga ka-partners at kapatok. Ayan, Yes. live pa rin ho tayo ngayong hapon at makakasama natin ngayon si ka-partner Aileen. Yes, Ayan. good afternoon, Che. Ang galing-galing mo mag-intro. Sa ngalan ho ni ka-partner Tony, ako ho si ka-partner Sherilyn. Ayan, live na live pa rin ho tayo via Digital TV 39 at live pa rin ho tayo via DZR 1026 Live at maging sa Patok sa DZR. Kaya mag-like, mag-comment at mag-share na po kayo mga ka-partners at kapatok. Ka-partner Aileen. Yes, so welcome mga kapartner, mga kapatok dito sa ating show. Kahit wala si kapartner Tony, alam kong nanonood siya ngayon sa kanyang tahanan. Hello kapartner Tony. And of course, wala siya, Che, dahil nga holiday ngayon, o, Yes, diba? happy Araw ng holiday. Biyernes. Anong petsa nga ngayon? December 8. Wow, December 8 na. Yan, palapit na talaga yung araw ng Kapaskuhan, di ba? Pero syempre, dito sa ating programang Patok, bakit wala akong bed? Okay? Oo. Dito sa ating programang Patok, pag-uusapan po natin ngayon, mga kapartner, ang tungkol sa A1 technology at iba't ibang mga trends ng business. O, di ba? Oo. Sa 2024 yan, kapartner Che. Yes, At- AI. Yes, ka-partner. hindi ko masyadong naiintindihan itong AI. Sabi nila, medyo negative daw yung effect sa industry, pero sabi naman ng iba, malaki raw yung tulong nito sa negosyo. So ngayong hapon, makakasama po natin, syempre isang Filipino futurist and influential communicator. Syempre kapag ito makakausap mo, marami po tayong matututunan. At kilala po ito bilang si Voice Master. Andiyan na po ba sa linya? Hindi na natin patatagalin. Yes, nandyan na. Si Pocholo de Leon Gonzalez. Hi, Poch! Welcome Hello, back po great day. sa Can you hear me? DZR. Ayan, tingnan mo yung nasa background ni Poch. Parang AI na talaga. Hello, Ayan. isang mapagpala at mapagpalayang araw sa inyo, Miss Yes, parang Aileen. Poch, parang nasa mundo ka ng gaming at saka parang iba yung mundo mo dyan na nakapalibot sa'yo. Oo nga actually nasa ibang planeta na ako ngayon. Oo. Huwag na nating patagalin dahil 30 minutes lang inalat natin para pag-usapan natin itong AI technology at Oo. iba't ibang mga trends sa business sa year 2024. Pero ano ba itong Siguro AI? bago natin pag-usapan yung AI, Sige. mag-share muna ako sa inyo, no? Kasi sa mga hindi nakakilala, ako po si Pocholo de Leon Gonzalez, Kilala ka na. also known as the Voice Master. Yan. Yes. Pero I'm also an author, yan, futurist, motivational speaker. Yung pagboboses natin, part lang yan ng kabataan natin. At tayo din ang nasa likod ng napakaraming voice artist kasi tayo rin ang tanging school on voice acting, no, di ba? Yes. And soon I'll be doing voices sa ating mga stasyon, di ba? Tama ba? Oo, Miss naririnig Aileen? nga yung mga boses niyo dyan. At saka alam ko, hindi Oo. ka lang nag-iisa. Marami kang mga tinuturuan at tinitrain dyan sa voice school mo, di ba? Kasi ikaw nga Oo. si the voice master, Pero kilala ka doon. hindi nyo rin itatanong, Miss Aileen, ako ay matagal ng futurist at visionary, no? Oo. Ilan sa mga sinusulat ko noon, what will the world become in the next 10, 20, 30 years? Oo. Kasi doon tayo nagkukulang na mga tao, masyado tayong nabubuhay sa nakaraan. Mm-mm. Kumbaga hindi tayo Di makamove makamove on. on at nabubuhay din tayo sa ngayon. Wala namang problema yon kasi kung ano tayo ngayon, yan ay reflection ng mga ginawa natin sa nakaraan. Yes, tama. Kumbaga, pinili natin kung ano man ang mga desisyon na kung ano yung naging resulta ng ating mga desisyon noon, yun ang naging tayo ngayon. Yes. So, kaya lagi ko sinasabi, huwag kang manisi ng iba, sisihin mo sarili mo. Kung matagumpay ka, sisihin mo rin sarili mo. Yes. Kung hindi ka matagumpay, gumawa ka ng paraan para makabawi kasi hindi naman tapos pa ang mundo, no? At habang may buhay, may pag-asa. Yan ang lagi nating Sa mga sinasabi. speaking engagements mo, yan yung mga mensahe na talagang pinapatatak mo sa isipan. At yan din ang mga problema ng mga kabataan sa ngayon, no? Kasi masyadong sa dinami-rami ng mga options, sa mga dinami-dami ng mga gusto ng sumikat, lalo-lalo na dahil sa social media. Yes. Ayan, isa sa mga tinatakil ko ngayon, yung mga mental health at yung mga depression, no? Mm-mm. Kasi nung mga kabataan natin, wala naman tayong terminong depression or
mga anxiety, di ba? Ang ng mga 90s, mga early 2000, ang mga gusto lang natin, maging masaya, gawin yung gusto natin. Tapos, ang pinaka-problema ng mga kabataan nun, yung exam. Oo, Kung papasa sila o hindi. Nakaka-stress diba? yung mga exam, kaya nga yung iba ayaw na magbalik sa school mag-aral. Kasi yun lang yung mga problema natin, hindi katulad yung mga problema ng kabataan ngayon. At sadly, there's so many youth ngayon ng nagpapakamatay, no? Mga nagsusuicide din dahil hindi nila kayang dalhin dahil yung mga emotional quotient nila ay napakababa. Yes. Poch, binigyan mo kami ng 8 points doon sa mga trends na pag-uusapan natin. At related ito sa AI technology, di po ba? Not really related. Part lang siya kasi. Okay. Oo. So unahin natin, no? 8 tips and trends for Filipinos in 2024. Ano-ano ba yan? Yung unang-una, embrace the digital economy. Yes, ayan. Ayan, oo. Kasi sa panahon ngayon, dapat talaga hindi pwedeng, kumbaga binigyan na tayo ng pagkakataong magkaroon ng laptop, bakit typewriter pa rin yung ginagamit mo? Tama. Okay, pero ang skill na makukuha mo sa pagta-type, yung typing, yung bilis mong mag-type. Pero hindi mo na yan pwedeng gamitin ngayon dahil lahat, di ba, gumagamit na ng computer. Yes. Ever since naman yan. So isa sa mga suggestion natin, upskill and reskill. Yan. Upskill nyo, yung dati nyong alamin, merong bago niyan, kumbaga sa may bagong lumalabas na teknolohiya. And you have to equip yourself with in-demand skills like digital marketing, data analytics, yan. And also, yan, ito yung pinag-uusapan natin, yung AI and ML. Ano yung ML? Mobile Legends. Mobile Legends. Yan ang isip ng mga kabataan ngayon eh. Ano may ML? Model language ang tawag. Model language dito. Oo, yun kasi mga AI ngayon, mga model languages yan. Pag-aralan nyo yan. And there's mga platform po, no? Actually, sa 12, meron akong talk sa TTTC about the future of entrepreneurship, no? Mga entrepreneurial mindset, napaka-importante niyan. So, I used to be pinaghahandaan one of the Go Negosyo mentor for 18 years. Yes. Oo. And also, pasalamat tayo, may mga ganyang organisasyon, yung Go Negosyo na pinangungunahan ni Sir Joey Concepcion. And also, isa rin ako sa mga speaker ng DTI before. Mga volunteer po kami at talagang nalibot na natin ang buong Pilipinas. And also, meron tayong mga Dole Tupad. Ewan ko, narinig nyo na yung mga programa isang ng programa Dole yan ng Department of Labor and Employment. They offer free training sa mga ka-Pilipino. And also, you have to explore online businesses like e-commerce. Kung napapansin nyo, nandiyan na sila yung mga sikat ngayon, mga e-commerce girls, no? Sila Glenda. Sila Rosmar. Yung mga kaibigan natin yan, Miss Eileen, di ba? Sino pa ba? Yung kaibigan mo? Sila Dave. No? Iba-ibang mga produkto ngayon ang talagang nag-click sa social media, more on mga beauty products. Si Leo. Collagen, mga ganyan. Sobrang ilan lang yan sa mga e-commerce kasi sobrang dami yan like Lazada, pero Shopee, syempre inaral nila yan tsaka syempre nag-adapt kasi sila kung ano yung trends talaga ngayon, di ba? Especially ngayon nung nagkaroon ng pandemic, no, nung nagkaroon tayo ng na lockdown, no. Isa sa mga dapat aralin natin yung social media marketing and online content creation. Yan, nauuso ngayon yan sila Will Talk Darbs, no? Yung mga ibang mga kahit yung kaibigan din nating mga nasa YouTube at TikTok, negative or positive, they are creating contents. Yes. No? Okay. This actually booming, no? And you have to consider starting your own online venture or freelancing. Yes. Itong panahon na to yung tinatawag na the great resignation, no? Kasi maraming na-inspire doon sa mga tao na mag-resign ka na kasi sa work, ganito, ganyan. Pero it doesn't follow. Dapat hindi tayo basta-basta susunod sa mga ganon. Kasi syempre you have to understand na
ang pagninegosyo hindi yan para sa lahat. Yes. No? At you have to learn a lot of things bago mo pasukin yan. May na-interview And kami also- dito, Poch. Yes. Mga business owners sila, bago sila talagang na iniwan nila yung kanilang corporate world, ika nga, Mm-mm. talagang binabalanse nila kung kaya nila Yes. mag-stand with their own business. Parang ganun. Especially ngayon, hindi natin sigurado kung anong magiging effect Mm-mm. ng artificial intelligence dahil by 2030, lahat ng trabaho na alam niyo ngayon, hindi niyo na kayang, hindi na kayo ang gagawa niyan. Yes. So ang question ba, ano bang silbi ng mga tao by that time na ang teknolohiya ay mas magaling na talaga sa tao? Mm-mm. Pero huwag kayong mag-alala, ang teknolohiya ay hindi tao. So ang teknolohiya ay isang, kumbaga, ano yan eh, yan ay ating mga tool, no? Or weapon sa, kung sino yung gumagamit niyan, yun yung maaaring magtagumpay. So you have to understand na maging ready tayo. And Yes. one of the things na gusto ko rin i-share by upskilling and reskilling is harness the power of fintech or financial technology, no? Mm-mm. Mag-leverage kayo dun sa mga digital wallets, online banking, and e-payments para sa mga easier transactions and financial management. Yes, okay. So, Yun nga, yan ang number stress two, yun. Number two, yes. number two. Number 2 is prioritize financial wellness. Ayan, so financial Nako. wellness na tayo. Gaano ba Oo, ka-healthy yan. ang ating mga bulsa, Che? Nako. Yan talagang lahat tayo dyan. Ako kasi lately, syempre, hindi naman ibig sabihin magaling ka, matalino ka, magaling ka rin sa negosyo. At ang Oo. negosyo, ups and downs yan, no? Tama. Ang pinakamahirap yung mga kausap mo, hindi magbayad. Oo. Kahit ikaw ay matinong kausap, tapos sila hindi magbayad. Ayan ang Apektado hirap. ka talaga. Mm-mm. So you have to invest in your future, no, by exploring diversified investment, mga option like stocks, yan, mutual funds, yung mga UITFs, yan. Start early and prioritize long-term financial goals. Ayan, ang galing naman yan. So, And you have maganda to yan. be manage your debt responsibly. Kasi yung ibang tao, dahil nga may credit card, akala nila yung credit card, cash Oo. na makukuha nila. Actually, marami na bibiktima yung mga app na utang-utang. Ayoko na mag-mention, syempre. Oo. Pero, akala kasi nila instant yun, no? Pagkakuha nila ng produkto, hindi na sila magbabayad. Doon na nagkakaproblema. Kaya nga nagkakaroon din ng mga, kumbaga, naghahabol sa kanila, no? Yung nafe-feel nila na hinaharas sila, tinatawagan. So part kasi yan ng ginawa mo rin na pangungutang na hindi ka rin responsible sa Yes. iyong pangungutang. Mas maganda nga yung walang credit card kasi at the end of the day, at the end of 1 month, wala kang utang. Akala mo lang kasi marami kang pera, gasto ka ng gasto, di ba? Actually, importante yung mga credit card kasi Importante rin. diyan mo malalaman yung credit limit mo. Diyan kasi nagbabase yung bangko kung ikaw ay pauutangin niya o hindi. Pero Kunwari, kailangan mangungutang ka balance ng- rin, di ba, Boch? Yes, of course. Mm-mm. Mangungutang ka ng mga car loan mo, housing loan mo. Titignan din yung credit mo kung nagbabayad Kaya. ka ng mahusay o hindi, di ba? Sa bagay. And also, syempre, dapat i-consider natin yung you have to set a budget and avoid unnecessary expenses, and you have to prioritize yung debt repayment. So you have to pay your debt or utang as soon as possible. Wag yung paunti-unti. Mm-mm. Kung magkano inutang mo, bayaran mo rin ang buo. And you have to embrace financial technology. You have to utilize yung mga budgeting apps, online savings. May mga ganun mga tipid na app, mga ganun. Para makita mo rin kung magkano yung ginagastos mo. Mm-mm. Okay? At para maging robo-advisors ka, parang mayroong ka robot na advisor na automated and you have efficient financial management. Yes. We will do this a So- little bit faster, Poch, kasi medyo yung oras ay napakabilis. We have Sige, bilisan na natin. Number 3. Number 3 is you have to focus on your health and well-being. Oh, You have to make your healthy lifestyle, di ba? Mm-mm. Choices. Mamili ka kung ano yung, and you have to embrace technology for your health. May mga application na pwedeng magamit sa pag-exercise, and you have to manage your stress effectively. Ito yung tayo nagkakasakit dahil sa stress, Yes. negative stress. And you have to practice mindful and relaxation techniques. Ayan. So, Meron na nga ngayon mag-yoga app. ka, mag-meditate.
and deep breath exercise. Yung app na nami-measure yung ating blood pressure, igaganon mo lang yung cellphone, parang ganon. May mga ganon na ngayon, sobrang bilis ma-detect. Meron na mga ganon, Miss Eileen, no? So number 4 na tayo para mabilis. Support sustainable living. Yan. Yes. You have to reduce your carbon footprint. Hanggat maaari, yan, mamili ka, mag-public transportation ka na lang, or mag-carpool, mag-bike, maglakad, or you have to conserve energy and water at home. Yan. So you have to choose sustainable products also. Makabawas tayo ng pollution, di ba? Yes, you have to embrace alternative energy sources. Yung mga marami na dyan, di ba? Yung mga solar and everything. So number 5, you have to foster a culture of lifelong learning. Ayan. You have to develop this mindset of growth or growth mindset. No, you have to read widely and stay informed. Kasi pag hindi ka nagbabasa, hindi ka nanonood ng mga updates, anong alam mo? Hindi mo alam na ang laki na ng pagbabago sa mundo. And you have to engage in a meaningful conversation. Huwag kayong mga marites lang. Yes. Huwag na kayo manood ng mga TV ng mga hindi na maganda yung mga yung mga sayaw-sayaw, kanta-kanta lang, wala kayong mapapala dyan. Yes, dito tayo sa mga usapang may makukuha tayong learnings. Yes, dapat makabuluhan ang ating mga kinukonsume kasi you become what you consume. Kung ano yung pinapanood mo, ginagaya mo, yun yung alam mo, di ba? So number 6, you have to, ito pinaka-importante, Miss Eileen, no? You have to celebrate Filipino values and heritage. Yes. Diba? Ito yung nakakalimutan ng mga kabataan ngayon dahil sa sobrang openness nila, yung pagiging exposed nila sa social media. K-pop, okay lang yan, walang problema. Pero merong P-pop, no? May Pilipino na naman ang ating suportahan. Tigil-tigilan nyo na yung panunood ng mga Korean novela. Meron tayong believe ngayon na dapat suportahan. Ito yung P-pop group mo. Oo, napag-guess namin yan. Kasi pag sinuportahan natin yung kapwa natin, mas lalago ang industriya nila. Yes, diba? tama. You have to support local businesses and mga artisans. Yes, buy local. Okay? Yes, you have to choose Filipino-made products and services. And you have to learn and appreciate Filipino cultural and values and history and traditions. Kasi ako nagsusulat ako ngayon ng local history ng Maribeles, Batanen. Na-appreciate ko talaga yung aking pinanggalingan dahil yung lolo ko sa tuhod at lola ko sa tuhod, great pala sa talampakan na yun, sila yung mga founders ng Maribeles, Bataan. Okay? So you have to embrace this spirit of bayanihan. So magtulungan talaga tayo, huwag magsiraan. So number 7, you have to leverage technology for social good. Yan, you have to use social media for positive impact. Yan ang ginagawa ng Voice of the Youth, yung grupo ko, Certified Voice Artists Philippines Incorporated, at napakarami pang ibang organisasyon like JCI Makati, JCI Bataan, na ako din yung founder. So you have to support online platform for social good. Ang dami mga platform yan, kaysa makigulo-gulo kayo kay Katniel, gumawa na lang kayo ng ibang pagkakaguluhan, yung kabutihan naman. Dahil affected ba kayo doon sa kanila? Diba? Pakialam ninyo sarili nyo nga love life, hindi nyo maayos Kasi hindi kami inclined sa entertainment We are into, news and current affairs. Buti na lang. And again, you have to embrace technology for disaster preparedness. Katulad ng mga nangyayaring lindol ngayon, di ba? Oo, tama. Oo, nakakatakot. Kung yung lindol sa Mindanao mangyari sa Maynila, ano na mangyayari sa Pilipinas, sa Maynila? So dapat always diba? Kahapon lang, sobrang tindi ng traffic. Paano kung bubagsak yung mga skyway? Ito sana hindi mangyari pero hindi natin masasabi. Yes. So you have to be prepared. And number 8, prepare for the future work. Ito, pinaka-importante. Yes. Prepare for the future of work. Ano na so you have to embrace this flexible work arrangement kasi uso na yung remote work Ewan ko ba dun sa ibang kumpanya ba't pinababalik pa yung mga tao pwede namang gawin sa bahay, no? Especially yung freelancing and gig economy na tinatawag. Yung ba nga di ba, yung nasa mga beach, nagtatrabaho pero tuloy-tuloy. Yun yung mga uso ngayon sa mga kabataan. Madalas kong naririnig itong gig economy. Can you please expound? Yan yung kumbaga parang freelancing. Kung ano lang gagawin mo, yun ang so hindi ka employed, also, kumbaga hindi ka employed, parang gig nga gig parang lang. racket. Rumaracket. Yan yung racket economy. So you have to develop skills and resources to thrive in this kind of setting. Kasi lalo na ngayon, ang bilis ng pagbabago. Kasi yung alam mo ngayon bukas, hindi na.
you'll be surprised kasi itong taon na to, 2023 is the year of acceptance na. By 2024, ito na yung mag-change na yung landscape ng pagtatrabaho ng tao. Like, ngayon, kung mapapansin nyo, mga AI na yung ginagamit sa mga TikTok, sa mga, yung boses niyan, apektado nga kami dyan dahil yun yung aming economy, yung boses namin. At maraming mga voice talent at kahit sa Amerika, yung mga artista, talagang pinaglalaban nila yung karapatan nila. But you have to embrace and you have to accept change. Yes. If you will not accept it, it will be used against you. Kasi parang ano yan parang pana, baril. Anong piliin mo? Mamana ka pa rin o gumamit ka ng baril, di ba? So depende yan kung ano yung gagawin mo. And you have to network and build connection. This is very important, no? You have to develop this professional relationship online and offline. Kasi sa online, kasi hindi mo kilala yan Karamihan dyan fake. Karamihan dyan hindi totoo, bait-baitan, pero sa personal magulat ka, sama pala na ugali. Or minsan masungit sa online, yung pala sa personal mabuti naman at mabait. No? Kasi may karanasan tayo dyan na yung mga tao kasi hindi nagbabago, lumalabas lang ang totoo. Yes. So, di ba? People will always loyal to their needs, not to the relationship. Tama. So when the need change, so as their loyalty. Yung loyalty nila lagi nasa need. But of course, sana hindi tayo lahat ganun, ano? Yes. So you have to join industry associations and online communities, and you have to stay adaptable and agile. Kasi you have to be open sa mga new opportunities and challenges. Ito, ako lagi, araw-araw challenge sa buhay ko. Spending more than, imagine yung expense mo pa lang, no, yung mga tinatawag operations expense mo. Mas malaki pa yon kaysa sa kita mo. Ang hirap nun, di ba? At minsan nangyayari sa akin yan. At ngayon nga, nararanasan natin yan dahil ang laki ng pagbabago Ramdam na ramdam ko yan. And again, you have to embrace lifelong learning and be prepared to adapt to an evolving work environments katulad nito. Dati, di ba, I have to go to your station just to speak. Ngayon, just to be pwede ng a Zoom. guest. And again, these are just a few tips and trends to consider in 2024. And always remember, the most important thing is to be proactive, adaptable, and willing to learn. Ulitin ko proactive, adaptable, and willing to learn. And you have to embrace opportunities and challenges that come your way and make the most of the exciting future ahead. So you have to be excited sa future. Huwag ka matakot, just be excited. So with that, I hope you've learned at least 8 tips and trends for Filipinos in 2024. Ayan! So thank you so much, Pocholo, no? Kasi alam ko naman na you're always open talaga dito sa amin to support also and impart knowledge doon sa ating mga viewers. At ikaw talaga ang una naming naiisip in terms of motivating our viewers. Kasi alam namin na ang dami mo na pong narating, ang dami nang nai-inspire ng mga kabataan ng dahil sa advocacy niyo po. Yes. Ayan. Maraming po salamat sa opportunity and anytime tawag lang kayo kung kailangan nyo. Thank you so much, Sir Pocholo, the Filipino Futurist and the Voice Master. Guys, thank you po. Ayan, ka-partner Aileen, sa ating pagbabalik at pag-usapan naman natin ng tamang gabay sa negosyong matagumpay. Ayan, syempre, tatanungin natin yung ating magiging guest mamaya kung paano ba niya ginawa itong mga pagnenegosyo sa kabila ng mga bagong trends ngayon, Che? Ina-apply na ba niya yung mga napag-uusapan natin kanina with Pocholo? Yung digital, e-commerce, social media, ang dami, no? Malalaman natin yan lahat mamaya.